Para po sa devotion natin na ito, na topic natin ay Will of God. So, dito po sa topic natin na ito, meron pong, para po ma-explain ng mga theologians, yung will of God, yung kalooban ng Diyos, ina-explain po nila ito sa dalawang kaparaanan. No? Yung isa, yung tinatawag nating permissive will, yung isa, tinatawag nating sovereign will or decreed will. So, ganito po yan mga kapatid, sa seminary po, syempre maraming mga questions doon, ang daming binabasa sa Bible, ang daming mga issues. So, marami pong mga issues na ang hirap unawain. Unang-una po yung kapangyarihan ng Diyos. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, basic na mga tanong sa mga churches, simula po siguro ng bata tayo, tinatanong natin, bakit hindi inaalis ng Diyos yung kasamaan? Bakit hindi winawakasan ng Diyos yung paghihirap? If God is all-powerful, He can just end all of human suffering. He can just eradicate sin and death and pain and sorrows. So, bakit hindi ginagawa ng Diyos yun? No? Tsaka isa pa, bakit hindi, kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya napipigilan yung mga taong pumapatay? Yung nagko-commit ng murder or suicide. Or bakit di pinipigilan ng Diyos yung mga taong nangre-rape or pumapatay ng mga infants or mga terorista, nagpapasabog ng tren, nagpapasabog ng bus, ng eroplano? Bakit hindi pinipigilan ng Diyos yung mga bansa sa paggigera? Hindi ba niya kaya? Is God sovereign? Is God powerful? So, yun yung mga issues. So, para po ma-explain yon, may dalawang aspect po yung will ng Diyos. Yung isa, permissive will and sovereign will. Now, isa po pong issue dyan ay, yung human free will, yung human freedom. Nung nilikha ng Diyos yung tao, malaya sila Eva at Adan, ginamit nila yung kalayaan nila, para hindi sumunod sa Diyos. Kasi kung malaya ka, you can choose to follow God, you can choose to disobey God. Obey and disobey. Yun yung totoong malaya. You can choose to love, and you can choose not to love. Kung walang freedom, walang free will yung tao, that means, wala ring love. Kasi hindi pwedeng may love tas walang freedom. Nagiging totoo ang pag-ibig kapag may freedom. Parang sa mag-asawa yan or sa ikakasal. Hindi totoong nagmamahalan yung dalawa kung hindi nila pinili yung isa't isa. Ganun po yun. Paano masasabing nagmamahalan kayo kung pinilit lang kayo? Kailangan may freedom. Pinili mo, out of your own volition, out of your own freedom, minamahal mo yung isang tao. So, nung nilikha tayo ng Diyos, we have the capacity to love and to obey dahil malaya tayo. At the same time, we have the capacity not to love and not to obey. So, yun po yung essence ng free will. Now, yung permissive will ng Diyos, ito yung hinayaan ng Diyos na piliin ng tao na sumuway sa Kanya at piliin ng tao na hindi mahalin ng Diyos. So, hinayaan ng Diyos yun. Yun yung permissive will. Kasama na rin po yun yung pagpatay, paggawa ng kasalanan, pagsisinungaling, pangalipusta sa kapwa, yung paggawa ng samot-saring kasamaan. So, under the permissive will of God. Pero, hindi pa rin kayang gumawa ng tao ng higit pa sa pinapahintulot ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kasama ng tao, kahit yung kasama ni Satanas, may limit lang, no? May level lang na hindi pwedeng sumobra. Yun po ay under the sovereign will of God. Ibig sabihin, pinagdesisyonan ng Diyos na hanggang dito lang ang kasama ng tao. Makikita po natin yan sa maraming mga passages, verses sa Bible na nililimitahan ng Diyos yung freedom ng tao. Kasi yung freedom natin hindi yan absolute. May limit yan. Kung hanggang saan lang ang tinakda ng Panginoon na limit ng kasama ng tao, hanggang dun lang. So, makikita nga natin yan, obviously, sa mga nakatira dun sa Kanaan. Binigyan lang sila ng timeline ng Panginoon bago sila palayasin. Hanggat sa hindi nila nararating yung sukdulan ng kanilang kasamaan, hindi pa sila pinagpapasensyahan pa sila ng Diyos. Until one day, dumating yung judgment. No? Pinalaya sila, pinuksa sila ng Diyos. Napakaraming beses natin makikita yon sa Old Testament. So, kapag naunawaan natin yung permissive will, maunawaan natin kung bakit
nangyayari yung kasamaan sa mundo. Hindi dahil weak ang Diyos, hindi dahil mahina ang Diyos, hindi dahil hindi kayang pigilan ng Diyos, kundi hinahayaan ng Diyos yung ating free will na mag-operate. No? But again, may limit lang. Pwede tayong maggera ng maggera yung mga bansa, pero may limit lang yon. Tinatakda din ng Diyos na magtatapos yung gera. No? Tinatakda ng Diyos na yung kasamaan ni Hitler, may limit lang. Hindi pwedeng umabot ng buong mundo tapos for thousands of years. Walang ginagawa si Hitler kundi torturein yung mga tao. May limit. Lahat may limit. So, yan po yung permissive will and sovereign will ng Diyos. Ito po ay tinalakay natin ng 2 araw sa devotions po natin. And I hope nagkaroon po tayo ng understanding na yung Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat. Na kahit na yung kasamaan ng tao, yung paggawa ng tao ng kasamaan, hindi nangyayari yon outside of God. Nangyayari yon under the permissive will of God. Kumbaga, pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari. And, kapag pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung kasamaan ng tao, meron rin siyang nakatakdang punishment. At yon under the sovereign will ng Diyos yon. Walang kahit sinong tao ang pwedeng sabihin na, ay hindi ako dadaan sa punishment ng Diyos, sa justice ng Diyos. Kaya isipin niyo pong mabuti, no? Dito sa Pilipinas, napakaraming mga corrupt, no? Corrupt sa Congress, corrupt sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, DPWH, DOH, DepEd, no? Name it. Lahat yan, saksakan ng, sabi nga ng ibang kakilala ko, nasusuko sila sa tindi ng korupsyon. Na naaatim ng tao yun. Ganong klaseng korupsyon. Yun ay hinahayaan ng Diyos, no? Under the permissive will, under the permission of God. Pero tandaan natin, merong nakatakdang judgment day, araw ng paghukom. Yun ay sovereign will ng Diyos. Lahat ng tao dadaan doon. Walang taong hindi pwedeng hindi dumaan doon. Walang taong pwedeng magsabi na, ay ayoko yan. Hindi ako magpapasakop dyan sa judgment ng Diyos. Wala. Kasi nakatakda yun eh. Sovereign will ng Diyos yun. Mangyayari yun. Kaya nakakatakot po, no, na gumawa ng masama. Kasi someday, haharap tayo sa Diyos. Alam niyo po, kailangan ng bansa natin ng mga taong may takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, nakatingin man yung mga tao, subordinates, mga police, mga superiors, or kahit sino pa man, it doesn't matter kung nakatingin sila o hindi. Kasi ang takot mo nasa Diyos, hindi nasa tao. Kaya po, kailangan talaga natin ng bansa na ito nang dumami yung mga taong may takot sa Diyos at gustong maglingkod sa Diyos at gustong papurihan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Maging sa church man yan, eskwelahan, ospital, o sa gobyerno. And ang task po natin, kahit itong daily devotion natin na ito, ang goal talaga nito ay makapag-contribute tayo sa pagbabago ng ating bansa. Kasi itong bansa na ito, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya tayo, Pilipino, may reason yan. Hindi lang tayo Pilipino, tayo Kristiyano ng mga Pilipino na dapat naghahatid ng pagbabago dito sa ating bansa para sa kapurihan ng Diyos. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.